Ang milyonaryang babae ay nagkunwaring mahirap upang subukan ang mga empleyado, ngunit hindi niya inasahan ang gagawin ng binata. Si Amara ay nakaupo sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ng harding maayos na inaalagaan niya mismo, ngunit hindi na nagbibigay ng dating kapayapaan. Mahinang umiihip ang hangin at pinapaalon-alon ang mga puting kurtina at sa isang saglit, naisip niya kung paanong ang katahimikan ay naging tanging kasama niya mula nang pumanaw ang asawa. 2 taon na ang lumipas, ngunit pareho pa rin ang kawalan. Sa malaking bahay na puno ng alaala at tropeyo ng nakaraan, tanging mga gunita ang naiwan at wala na ang presensya ng taong pinakamamahal niya. Kahit napapaligiran ng karangyaan, pakiramdam ni Amara ay nag-iisa siya. Ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na kumikilos ay si Rafael, ang anak na ngayon ay namumuno sa negosyong itinayo ng kanyang ama. Taglay ang parehong disiplina at determinasyon. Maagang dumating si Rafael ng araw na iyon. May hawak na cellphone at nakangiting masigla. "Nanay, kailangan niyong makita to," sabi niya. Ipinapakita ang isang video na kumalat sa internet. Inayos ni Amara ang salamin at yumuko sa sofa para manood. Ipinakita sa video ang isang lalaking karaniwang anyo, suot ang luma at kupas na damit, habang pumapasok sa isang mamahaling tindahan ng sasakyan. Pinagtawanan siya ng mga nagbebenta, nagbiru pa at tumangging tulungan. Sa dulo ng video, bumalik ang lalaki, dala ang maletang puno ng pera at binili ang 10 truck ng bayaran. Napatawa si Rafael at umiling. "Kita niyo, nanay? Hinuhusgahan talaga ng mga tao base sa itsura. Ganyan na ang mundo ngayon." Kumunot ang noo ni Amara, hindi natuwa. "Ay Rafael, hindi ko akalaing kayang maging ganun kalupit ng mga tao. Parang palabas lang yan, baka gawa-gawa lang para kaawaan siya." Natawa si Rafael at tumugon ng may ngiti. "Gusto niyong tumaya? Mapapatunayan kong nangyayari yan araw-araw. Hindi nagbago ang mga tao tulad ng iniisip niyo. Tinitingnan pa rin nila ang iba mula sa itaas kapag akala nila walang silbi ang isang tao." Napangiti si Amara sa kumpiyansa ng anak. "Sa tingin mo ba, ako mismo ay tratuhin ng masama kung simple lang ang suot ko?" Tumango si Rafael. "Sigurado ako. Kung gusto niyong subukan, pumunta kayo sa pamilihan na pinupuntahan ko palagi. Magbihis lang na parang ordinaryo at tingnan kung paano kayo tratuhin." Tinaas ni Amara ang kilay, nagtataka. "Iyan ba ay hamon?" Agad siyang sinagot ni Rafael. "Isang pustahan. Kapag mali ako, bibigyan ko kayo ng biyahe kahit saan niyo gusto. Pero kung tama ako, aaminin niyo na nagbago na talaga ang mundo." Tahimik na nag-isip si Amara. Matatag ang tingin ng anak, ngunit may halong biro. Napabuntong hininga siya at sumangayon. "Sige Rafael, tatanggapin ko ang pustahan. Tingnan natin kung ganun na nga kababa ang malasakit ng mga tao ngayon." Ngumiti si Rafael, tiwalang mananalo. "Magiging interesante ito, nanay. Basta siguraduhin niyong magaling ang pagkakadisguise." Buong umaga hindi na maalis sa isip ni Amara ang usapan nila. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa mga gawaing bahay, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang hinuhusgahan ng mga tao ang panlabas. Nang hapon, binuksan niya ang aparador. Ang mga mamahaling damit, branded na bestida at mga alahas ay sumasalamin sa isang buhay ng karangyaan. Hinaplos niya ang isang scarf na bigay ng yumaong asawa at sa isang sandali, naramdaman niyang muli ang lungkot ng pagkawala nito. Ng mga araw na magkasama silang tumatawa sa mga simpleng bagay. Pagkalipas ng ilang oras, nagpaalam si Rafael bago pumasok sa meeting. "Huwag niyong kalimutan, nanay, bukas ng 8:00 bukas ang supermarket. Gusto kong malaman ang lahat pagbalik ko." Tumango siya, hindi sigurado kung mas kabado o sabik. Pagkaalis ng anak, naglibot si Amara sa bahay. Bawat sulok ay may bakas ng asawa. Ang mga litrato, mga libro, maging ang piano sa sala ay parang nagdadala ng lungkot. Umupo siya sa sofa at bumulong. Kung nandito siya, siguradong matatawa siya sa lahat ng to. Sasabihin niyang walang masama sa pagsubok sa puso ng mga tao. Nang dumilim, nagtungo siya sa kwarto at pinili ang isusuot. Isang makapal na pantalon, simpleng blusa at lumang coat ang napili niya. Kinuha niya ang simpleng bag na ginagamit niya tuwing bibisita sa charity. Sa harap ng salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. "Ganito siguro ako kung wala akong yaman," bulong niya. Itinali ang buhok sa magulong bun at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba,
Parang may matutuklasan siyang hindi inaasahan. Umupo siya sa kama, pinagmamasda ng walang lamang kwarto. Naalala niya ang asawa na laging nagsasabing ang tagumpay ay hindi sukatan ng kabutihan. Naalala rin niya kung paanong madalas nitong tulungan ang mga taong hinusgahan ng lipunan. Tama kaya siya, Rafael? Bulong niya. Nagbago na kaya talaga ang mga tao? Walang sagot, tanging tiktak ng orasan ang maririnig. Maagang tumunog ang alarm kinabukasan. Bumangon si Amara, antok pa ngunit determinado. Habang nag-aayos, naririnig pa rin niya sa isip ang pustahan nila ni Rafael. Isinuot niya ang makapal na pantalon, ang lumang coat, at isinabit basta ang buhok. Sa salamin, ibang-iba na ang anyo ng babaeng dati elegante at marangal. Isa lang itong pagsubok, pulong niya. Kinuha ang simpleng bag at nagmaneho papunta sa supermarket na sinabi ng anak. Karaniwan lang ang biyahe, ngunit mabilis ang tibok ng puso. May kakaibang kaba, parang may matutuklasan siyang hindi niya gustong malaman. Kapag itinigil niya ang lumang sasakyan na sinadya niyang gamitin, napansin niya agad ang abala sa lugar. Mga taong papasok at palabas, mga karitong puno, halu-halong boses, at tunog ng mga cash register. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang kakaibang hangin sa loob. Abala ang lahat at halos walang tumitingin sa paligid. Huminga ng malalim si Amara at ngumiti. Sabay bati ng magandang umaga sa gwardyang nasa pinto. Hindi ito sumagot. Sinubukan niyang muli sa isang babaeng nag-aayos ng mga paninda, ngunit nagkunwari itong walang narinig. Napakunot ang noo ni Amara, medyo nabahala. Naglakad siya sa pagitan ng mga estante, pinagmamasdan kung paanong sinusukat ng mga empleyado ang mga mamimili base sa kanilang itsura. Huminto siya sa tapat ng isang mataas na estante. Kailangan niyang kunin ang kape sa itaas, ngunit hindi maabot. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong niya sa lalaking nagtatulak ng kariton. Sandaling tumingin ito, saka nagsabing, busy ako, siya, at tumuloy. Ilang segundo lang nakita niyang tumigil ito at nginitian ng isang lalaking nakamamahaling Amerikana, sabay tulong pumili ng alak. Nakakatawa, bulong ni Amara, mas nadismaya kaysa nainis. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Halos walang laman ang kariton. Sa isang pasilyo, may binata na maingat na nag-aayos ng mga kahon. Nang makita siyang umaabot sa isang pakete ng bigas, agad itong lumapit. Ako na po, ma'am, sabi nito nang may magalang ng ngiti. Nagpasalamat si Amara, ngunit sagot ng binata, wala pong anuman, trabaho ko po ito. Tunay ang tono nito, walang pagmamadali. Tinanong niya ang pangalan at sagot ng binata, Elias. Mahinahon ang boses at puno ng paggalang ang tingin. Nag-usap sila sandali tungkol sa dami ng tao at nasabi ni Amara na tila maayos ang supermarket na iyon. Tumawa si Elias. Depende po sa pumapasok, ma'am. Hindi lahat tinatrato ng pantay. Tumimo iyon sa isip ni Amara habang sila'y naghiwalay. Pagkatapos mamili, pumila siya sa cashier. Mahaba ang pila, kaya pinili niya ang tila pinakamabilis. Nilagay niya ang mga binili sa conveyor belt at naghintay. Halos hindi siya tiningnan ng cashier, mabilis nitong pinadaan ang mga produkto. Sa tabi nito, isang babaeng mukhang manager ang nakamasid na may inip na mukha. Nang oras na ng bayad, iniabot ni Amara ang kanyang card. Inilagay ng cashier ito sa makina. Ilang segundo ang lumipas saka umiling. Hindi po gumana, sabi nito. Nagulat si Amara. Ano, pakisubukan ulit please. Sinubukan muli. Pareho pa rin. Lumapit ang manager, nakahalukip-kip, sabay sabi ng malakas. Ayan na naman, mga nagmamagandang loob pero wala palang pambayad. Namula si Amara sa hiya. Siguro may mali lang, tatawagan ko ang anak ko ngayon din, sabi niyang mahinahon. Tumawa ang cashier ng may pang-aasar. Siyempre, yung anak na milyonaryo, lagi na lang ganyan. Tumawa rin ang manager. Matatandang gustong magmukhang importante, kabisado ko na yan. Hinawakan ni Amara. Nang mahigpit ang bag niya, di makapaniwala sa ganitong panguugali. Dumating si Elias, nagtutulak ng bakanteng kariton. Nakita niya ang nangyayari at nagtanong. Nang marinig na hindi gumagana ang card, agad siyang nagsabi, ako na po ang magbabayad. Nagulat si Amara. Wag, hindi kailangan. Ngunit iginiit niya, kailangan po. Hindi kayo dapat tratuhing ganyan. Namutla ang cashier at sumigaw ang manager. Baliw ka ba? Bawal yan. Hindi ka pwedeng makialam sa mga customer. Mariing sagot ni Elias, mas pipiliin kong mawalan ng trabaho kaysa magbulag-bulagan sa ganitong pang-aapi.
Tumahimik ang paligid. Hinila ng manager ang ID niya at sabi, "Wala ka ng trabaho." Natigilan si Amara, walang masabi. Nagbulungan ang mga tao sa pila. Binayaran ni Elias ang lahat, tahimik, at iniabot ang resibo. Tapos na po. Tinangka niyang magpasalamat ngunit hindi lumabas ang boses. "Hindi mo dapat ginawa yon, mapapahamak ka." Ngumiti siya. "Ayos lang po, ginawa ko lang ang tama." Lumabas si Amara, dala ang mga pinamili at mabigat ang loob. Saglit siyang nabulag ng araw, saka huminto para huminga. Binasa niya ang resibong may pangalang Elias. Naisip niya kung paano ang isang simpleng kabutihan ay mas mahalaga pa sa anumang yaman. "Hindi niya ako kilala, pero tinulungan niya ako," bulong niya. Tahimik siyang nagpasalamat habang bumabalot ang hiya dahil minsan ay naniwala siyang patas pa ang mundo. Sa loob, abala pa rin ang manager, ipinagmamalaki na naayos daw niya ang gulo. Lumabas si Elias, dala lang ang lumang backpack. Habang naglalakad, narinig niya ang bulong ng mga katrabaho. "Loko ka, sino ba namang nagbabayad para sa hindi ka kilala?" Kalma niyang sagot. "Siguro kaya ganito ang mundo." Pagliko niya sa kanto, humangin ng malakas. Inayos niya ang suot na jacket. Iniisip kung paano babayaran ang renta ngayong buwan. Ang kabutihang ginawa niya na nagkakahalaga ng trabaho ay nag-iwan ng tanong. Tama ba ang ginawa ko? Sulit ba ang lahat? Pero sa loob niya, tiyak ang isang bagay, gagawin pa rin niya ulit iyon. Sa loob ng kotse, pinagmamasdan ni Amara ang supermarket sa salamin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Elias, pero ramdam niyang hindi pa tapos ang kwento. Habang pinaandar niya ang sasakyan, bumulong siya. Kailangan talaga ng mundong ito ng mas maraming taong gaya niya. Dahan-dahan siyang umalis. Hindi alam na sa mismong sandaling iyon, may nagbago rin sa kanya. Dumating si Amara sa bahay, nang huli na ang hapon, pagod na at hindi pa rin makapaniwala sa buong nangyari. Ibinaon niya ang kaniyang bag sa sofa at umupo ng mabagal, sinisikap ayusin ang kaniyang mga iniisip. Ang tunog ng mga hakbang ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at sandali lang ay lumitaw siya, may maalarma at nag-aalalang mukha. "Ina, ano ang nangyari? Naputla ka." Huminga ng malalim si Amara bago sumagot. "Tama ka, Rafael. Iba na talaga ang mundo ngayon." Tinuring akong parang wala. Lumapit siya, umupo sa tabi nito. "Paano naman parang wala?" Nagsimula siyang ikwento ang lahat, mula sa sandali nang pumasok siya sa supermarket hanggang sa oras na lumabas siya doon na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Binati ko ang ilang tao. Wala kahit isa ang tumugon. Humingi ako ng tulong at binaliwala ako. At nang mabigo ang aking card, pinagtawanan nila ako. Nakahiya. Nakangiting kumunot ang noo ni Rafael, hindi makapaniwala. "Tinawanan ka nila? Pero napakawalang katuturan nito." Dahan-dahang umiling si Amara. "Ho, pinagtawanan nila. Sinabi nilang gusto kong magmukhang importante. At ang pinakamalala, ang isa lang na tumingin sa akin ng may respeto ay ang binata, si Elias, na nagbayad sa aking mga pinamili nang hindi pumasa ang card ko. Dinismiss siya dahil doon." Namulat ang mga mata ni Rafael. Dinudismiss dahil sa mabuting loob. Kinumpirma niya ng may pagod na tinig. Pinahiya siya ng manager sa harap ng lahat. Sinikap kong pigilan siya, ngunit sinabi na lang niya sa akin ang pasasalamat at umalis. Hindi ko pa nakita ang isang taong kumilos ng may ganitong dignidad. Sandali lang ay nanaig ang katahimikan sa sala. Tumayo si Rafael at naglakad-lakad mula sa isang sulok papunta sa kabila, sinisikap unawain. "Ina, sabihin mo sa akin aling card ang ginamit mo?" Pagdalawang isip ni Amara ng ilang segundo, saka sumagot. "Yung nasa bag ko, yung dati kong ginagamit." Hinaplos ni Rafael ang kaniyang buhok, nanginginig. "Ewan ko lang, pinalitan ko ang mga card ilang buwan na ang nakalipas. Yung ginamit mo marahil yung luma na nakansela na. Ang pagkakamali namin ito, ina, hindi nila." Namulat si Amara sa sorpresa. "Ibig mong sabihin wala pala problema sa aking account?" Umiling siya. "Wala. Yung card lang ay hindi na valid." Humiga siya ng bahagya, huminga ng maluwag, ngunit agad bumalik ang pagkabahala sa kaniyang mukha. "Kaya't nawalan ng trabaho yung binata dahil sa akin." Umupo muli si Rafael, tinitingnan siya na may malasakit. Hindi inaasahan ng sino man itong mangyari. Ngunit yung higit na nagpapagalit sa akin ay ang malaman na may pinarusahan dahil lang sa pagiging makatao. Nakatingin si Amara sa sahig. "Rafael, hindi niya ako kilala, hindi niya alam kung sino ako at kahit ganun tinulungan pa rin niya ako.
Yung kilos niya ang nagpinasuri sa maraming bagay. Huminga ng malalim si Rafael. Kilalang arrogant ito pong manager ng supermarket. Naririnig ko na ang mga komento tungkol sa kanya, ngunit hindi ko inasahan na gagawin niya ito. Sandali lang tumahimik si Amara. Nagmumuni. Pagkaraan, tumayo siya nang may pagpapasya. Kailangan kong gawin ng isang bagay. Hindi ko pwedeng hayaan na mawalan ng trabaho ang isang lalaki dahil sa isang pagkakamaling ginawa ko. Tinitingnan siya ni Rafael ng mabuti. Gusto mong samahan kita bukas? Pwede nating ayusin ito ng magkasama. Ibalik niya ang ulo sa pagayaw. Hindi, gusto ko munang makausap sila mag-isa. Kung lalabas ako bilang ina ng may-ari ng kumpanya, maaring iba ang kilos nila. Gusto kong makita kung sino talaga sila. Kinontra ni Rafael. Sige, pero ipagbigay alam mo sa akin. At kung mapansin mong may hindi tama, tawagan mo ako kaagad. Ngayon sandaling pahinga muna. Upang maipagpatuloy naming magdala ng mga kwentong inspirasyon ng libre, hinihiling namin na i-like mo at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang pagkakapantay-pantay sa comment section. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Hindi pa mataas ang araw nang umalis si Amara mula sa bahay. Sa pagkakataong ito, sa kaniyang karaniwang damit, walang anumang pagtatago. Maayos ang buhok at may parehong matatag na tingin gaya ng lagi niyang ipinapakita sa mga mahahalagang pagpupulong. Pumasok siya sa supermarket at agad na naglakad papunta sa service counter. Nakita niya ang manager mula sa malayo. Nagtatawanan kasama ang cashier na pamilyar sa kaniyang mukha. Lumapit siya at nagsabi ng may kalmadong tinig ngunit may pagkakabigyang katatagan. Magandang araw, naghahanap ako ng empleyadong si Elias. Napatingin ng gulat ang babae. Sinisikap alalahanin kung saan niya kilala ang mukha. O yung binata na nagkamali kahapon? Na-dismiss na. Ano po ang nais ninyo sa kaniya? Nanatili ang tono ni Amara sa pagiging mahinahon. Gusto kong malaman kung bakit siya na-dismiss. Tinulungan niya lamang ang isang customer na nahihirapan. Umusok ang manager, ipinilas ang mga braso. Tumulong, pinahiya niya ang supermarket. Nagbayad lang siya sa mga pinamili ng isang matanda na hindi rin naman makabayad ng kaniyang sariling karito. Isipin mo kung magiging uso pa ito. Mayroon kaming mga patakaran. Pinikit ni Amara ang kaniyang mga mata ng bahagya. Patakarang pumipigil sa pagiging mabuti. Yung ginawa ng cashier ay nang insulto ng isang tao at kayo ang ginantimpalaan ng trabaho, samantalang yung binata na kumilos ng may respeto ay pinarusahan. Tumugon ang babae na nawawalang pasensya. Tingnan mo, ginang, hindi ko alam kung bakit kayo ganun ka-interesado. Tapos na po ang usaping ito. Tumindig si Amara ng mas matinig ang tinig. Hindi pa ito tapos. Gusto kong malaman kung nasaan siya at gusto kong formal na paliwanag. Bilang manager, dapat po kayo'y mahiya sa kung ano ang nangyari. Nagsimula ang bulong-bulungan sa pagitan ng mga customer na malapit sa kanila. Sinikap ng babae na panatilihin ang postura, ngunit kitang-kita ang hindi komportabling ekspresyon. Hindi ko kailangang magbigay ng paliwanag at sa totoo lang kung pumunta ka dito para magdulot ng gulo, maaari kang umalis. Sa sandaling iyon, bumulong ang tinig ni Rafael mula sa likuran nila. Hindi siya naparito para magdulot ng gulo. Pumunta siya para humingi ng katarungan. Lahat ay tumingin. Naglakad si Rafael ng may paninindigan, nakaterno ng maayos, may matatag na ekspresyon. Kausap ninyo si Amara, ang aking ina. At kung hindi po ninyo alam, isa siya sa mga may-ari ng kumpanya na may kontrata sa supermarket na ito. Nanlabo ang kulay ng mukha ng manager bigla. Inina ninyo? Pagkaptil sa salita niya, sinisikap huminga. Kinumpirma ni Rafael. Oo, at siya ang customer na pinahiya ninyo kahapon. Tahimik ang bumalot sa paligid. Nanatiling nakatigil ang kahera. Hindi alam kung saan itatago ang mukha. Sinubukang baguhin ng manager ang tono, pilit nang ngumiti. Nako, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Hindi namin alam kung sino talaga siya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Amara. Hindi ito tungkol sa kung sino ako. Tungkol ito sa kung paano niyo tratuhin ang mga tao. Napalunok ng marahan ang babae, halatang kinakabahan. Pwede ko naman po ayusin ito, syempre. Maari ko rin ibigay ang address ng lalaking iyon kung gusto nyo. Ikinrus ni Rafael ang mga braso. Gawin mo yan ngayon. Nanginginig, sinulat ng manager ang address sa maliit na papel at iniabot kay Amara.
Heto po, sana huwag kayong magalit. Isa lang po talagang kalituhan. Kinuha ni Amara ang papel at sinagot siya. Kalituhan ang tawag niyo diyan, ang totoong kalituhan ay kapag tinatrato niyo ang kabutihan na parang kasalanan. Salamat sa address. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak. Tara na Rafael, may kailangan na akong gawin. Habang umaalis silang mag-ina tuluyang nabalot ng katahimikan ang buong supermarket. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Amara na malapit na niyang itama ang isang bagay na matagal nang mali sa mundo. Hapon na nang iparada ni Amara ang sasakyan sa harap ng isang payak na gusali. Nanginginig pa rin sa kamay niya ang papel na may address. Huminga siya ng malalim bago umakyat sa makitid na hagdang bakal papunta sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay nagbabalik ng alaala ng nagdaang araw, ang mga salita ni Elias at kung paanong tinulungan siya nito nang walang hinihinging kapalit. Pagdating sa pinto, kumatok siya ng marahan at naghintay. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang mga padabog na hakbang mula sa loob. Bumukas ang pinto at nakita niya ang binatang may halatang pagod sa mukha. Ginang Amara, tanong nito, tila naguguluhan at hindi makapaniwala. Ngumiti siya ng bahagya. Pwede ba akong pumasok sandali? Umatras si Elias, binuksan ang pinto. Ang maliit na apartment ay simple pero maayos. May lumang sofa, isang mesa na may 2 upuan, at istante ng mga libro at gamit. Umiikot sa sulok ang maingay na bentilador, hinahalo ang mainit na hangin ng dapit hapon. Napatingin si Amara sa paligid at nagsabing taos puso, "Payak ang lugar mo pero maganda. Nakikita kong pinaghirapan mo ito." Nahihiyang sumagot si Elias, "Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Nakatira na ako rito mula nang magsimula ako sa supermarket. Maliit man, bahay ko pa rin." Tumango si Amara at ilang sandali silang natahimik. Pagkatapos, lumapit siya ng isang hakbang. "Elias, nandito ako para sabihin ang totoo. Nung nagkita tayo kahapon, hindi lang ako basta customer. Ako si Amara Villanueva, may-ari ng kumpanyang may kontrata sa supermarket kung saan ka nagtatrabaho. At ang lalaking dumating pagkatapos, si Rafael, anak ko siya. Siya ang namamahala sa lahat ng iniwan sa amin ng yumaong asawa ko." Nanlaki ang mata ng binata. Tila pinuproseso ang bawat salita. "Kayo po ang may-ari?" Tanong niyang di makapaniwala. "Oo," sagot ni Amara. "At ako rin ang dahilan kahit hindi ko sinasadya ng lahat ng nangyari. Mali ang ginamit kong card, isang luma at kansilado na ng anak ko. Wala namang kasalanan ng bangko. Ako ang nagkamali at ikaw ang naapektuhan na wala mo pa ang trabaho mo dahil doon." Ibinaling ni Elias ang tingin, halatang nahihiya. "Hindi niyo kailangang magpaliwanag, ginang. Wala akong inaasahan. Ginawa ko lang ang tama." Lumapit pa si Amara. "Ngunit nawalan ka ng trabaho dahil doon at kahit ganon wala kang galit. Iyan ang nagpapakita kung anong klaseng tao ka." Huminga ng malalim si Elias, may kababaang loob. "Alam niyo po," sabi ng nanay ko dati, "ang kabutihan ay hindi kailangang gantimpalaan." Ginawa ko lang ang itinuro niya. Naramdaman ni Amara ang biglang pagbigat ng dibdib. "Siguro napakabuting babae ng nanay mo." Ngumiti si Elias, may bahagyang lungkot sa mga mata. "Oo, pero nawala na silang 2 ilang taon na ang nakalipas. Simula noon, ako na lang mag-isa." Ilang segundo siyang nanahimik, nararamdaman ang bigat ng sinabi ng binata. "Naalala mo ako sa anak ko noong kabataan niya," sabi ni Amara sa wakas. "Si Rafael din ay natutong lumaban ng mag-isa. Siguro kaya ramdam kong malapit ka sa kanya." Lumapit siya sa bintana, tanaw ang makitid na kalye sa labas. "Elias, inischedule ko na ang isang panayam para sa iyo sa kumpanya ko. Gusto kong pumunta ka bukas ng umaga. Sasalubungin ka mismo ng anak ko." Napaatras si Elias, gulat. "Ako? Pero wala akong diploma o karanasan. Hindi ako sigurado kung ako ang tipo niyong empleyado." Lumingon si Amara at matatag na sumagot, "Hindi ako naghahanap ng diploma. Ang hinahanap ko ay pagkatao. At pinatunayan mo na meron ka niyon." Tahimik sandali si Elias, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, ginang," ngumiti si Amara. "Sa pamamagitan ng pagtanggap, pumunta ka bukas, sapat na iyon." Tumango siya, bagaman may alinlangan. "Sige po, pupunta ako." Bago siya umalis, muling tumingin si Amara sa paligid ng maliit na apartment. Ang mesa na may kalahating tasa ng kape
ang maayos na kutsyon sa sulok at ang mga sapatos na malinis na nakahilera sa dingding. Isa itong larawan ng taong lumalaban araw-araw nang walang reklamo. Ipinakita mo sa akin na kahit simple ang buhay, maaari pa rin itong maging dakila, sabi niya bago lumabas. Habang bumababa ng hagdan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumulubog na ang araw, pinipintahan ang langit ng kulay kahel. Sa loob ng sasakyan, huminga siya ng malalim, damang-dama ang halo ng ginhawa at malasakit. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Rafael sa opisina, abala sa pagbabasa ng mga ulat. Itinaas nito ang ulo at nagtanong, "Nakausap mo ba siya?" Umupo si Amara sa harap niya at tumugon, "Oo, isa siyang mabuting tao, Rafael. Mag-isa sa buhay, naulila ng bata pa, pero nanatiling mabait. Naalala ko sa kanya ang kabataan mo. Inayos ko na ang panayam. Sana tanggapin mo siya ng maayos." Ngumiti si Rafael halatang kontento. "Walang problema, nanay. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa kanya, makukuha niya ang trabahong karapat-dapat sa kanya." Habang magkasamang nag-uusap si Amara at ang anak niya, ibang-iba na ang nangyayari sa supermarket. Ang manager, na hindi pa rin makapaniwala sa gulong nangyari kahapon, pilit na nagpapaliwanag sa mga nakakataas. "Isang hindi pagkakaunawaan lang po iyon," sabi niya. "Hindi namin alam kung sino talaga siya, pero walang laman ang mga paliwanag. Alam na ng pamunuan ang buong pangyayari at kumalat na rin ang balita sa mga empleyado. Ang ilan ay sinisisi siya, samantalang ang iba na may tahimik lang takot na baka madamay. Sa opisina, seryosong nagbabasa ng mga papeles ang may-ari ng supermarket. Tumunog ang telepono at sa kabilang linya ay si Rafael, may matatag na boses. "Simula ngayon tinatapos ko na ang kontrata natin. Wala akong dahilan para ipagpatuloy ang negosyo sa kumpanyang walang respeto sa tao." Sinubukan ng negosyante na ipaliwanag, "Sir Rafael, pwede pa nating ayusin ito, pagkakamali lang po ng isang empleyada." Pero matigas ang sagot ni Rafael. Ang mga pagkakamaling nakakasira ng dangal ng isang tao ay walang palusot. Natapos ang tawag at muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Tinawag ang manager at lumabas itong umiiyak, alam niyang baka iyon na ang huli niyang araw. Nababalot ng bigat ang buong supermarket at marami ang napaisip sa sarili nilang asal. Samantala, nakatayo si Amara sa harap ng malaking bintana ng mansyon, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod habang unti-unting sumasapit ang gabi. Naalala niya si Elias at kung paanong tila itinakda ng tadhana ang pagkikita nila. Walang nangyayari ng basta-basta, bulong niya, naaalala ang asawa. Lumapit si Rafael at ipinatong ang kamay sa balikat ng ina. "Bukas, malalaman ng binatang iyon kung ano ang tunay na halaga ng kabutihan," ngumiti si Amara. "At baka tayo rin may matutunan sa kanya." Kinabukasan, nagising si Elias bago pa sumikat ang araw. Kaunti lang ang tulog niya, puno ng kaba at mga tanong. Naghilamos siya at tumingin sa salamin. "Makikipag-usap ka lang, wala kang mawawala," sabi niya sa sarili. Isinuot niya ang pinakamapino niyang polo, sinuklay ang buhok, at sumakay ng bus papunta sa address na ibinigay ni Amara. Mahaba ang biyahe, ngunit puno ng pag-asa ang dibdib niya. Nang bumaba siya sa tapat ng gusali, napatigil siya sandali. Malaki, makintab, at gawa sa salamin. Ibang-iba sa anumang lugar na napuntahan niya. Pagpasok, sinalubong siya ng gwardyang magalang at receptionist na nakangiti. "Si Ginoong Elias, tama po, inaabangan na po kayo ni Sir Rafael, 9:00. Tumango siya. Tila hindi pa rin makapaniwala na may naghihintay talaga sa kanya. Habang nakaupo sa labi, napansin niyang abala ang mga tao, pero lahat nagbabatian ng may paggalang. Magaan ang hangin, kabaligtaran ng tensyon sa supermarket. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa lugar siya kung saan pinapahalagahan ang bawat isa. Ilang minuto pa, dumating si Rafael na nakangiti. "Ikaw pala si Elias, sa wakas nagkita rin tayo." Mabilis na tumayo ang binata. "Opo sir, maraming salamat po sa pagkakataon." Umiling si Rafael. "Walang sir, tawagin mo na lang akong Rafael. Maupo tayo, gusto kitang makilala." Pumasok silang dalawa sa maluwang at maliwanag na opisina. May malaking bintanang tanaw ang buong lungsod. Itinuro ni Rafael ang upuan sa tapat ng mesa. "Umupo ka. Ikwento mo naman sa akin ang tungkol sayo. Marami nang nasabi ang mama ko tungkol sayo."
Huminga ng malalim si Elias bago magsimula. Namatay ang mga magulang ko nang ako'y 17 taong gulang sa isang aksidente. Simula noon, kailangan kong magtrabaho para mabuhay. Lahat ng klase ng trabaho, pinasok ko, mula sa pagbubuhat hanggang sa pag-aayos ng paninda. Hindi ako nakapag-aral ng husto pero lagi kong sinisikap ang tama. Itinuro ng nanay ko na ang kabaitan ay isang desisyon kahit parang hindi makatarungan ang buhay. Sabi niya, kapag malamig ang mundo, dapat may magpainit. Tahimik na nakinig si Rafael. Pagkatapos dahan-dahan itong yumuko at nagsabi, alam mo, lumaki rin akong may ganong aral. Sabi ng tatay ko, ang tunay na kadakilaan ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa respeto. At sa ginawa mo sa mama ko, kahit hindi mo alam kung sino siya, pinakita mong may mga taong namumuhay pa rin sa ganong prinsipyo. Napayuko si Elias, nahihiya. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Nakita kong inaalipusta siya at hindi ko kayang manahimik. Ngumiti si Rafael. Marami ang hindi ganun mag-isip. Kaya gusto kitang kunin sa kumpanya. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang inspirasyon. Iaalok ko sa iyo ang posisyong tagapamahala sa Departamento ng Pag-unlad ng Tao. Ikaw ang magtuturo sa mga tao ng empatiya, respeto at tamang pakikitungo. Ilang segundo siyang walang masabi. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Wala akong karanasan para sa ganitong posisyon. Umiling si Rafael. Ang kasanayan natututunan, pero ang karakter, dala na yan. At meron kanyan. Napaluha si Elias, huminga ng malalim. Tinanggap ko po, Rafael. Gagawin ko ang lahat. Tumayo si Rafael at iniabot ang kamay. Sigurado akong lalampas ka pa sa inaasahan. Maya-maya, habang ipinakikilala si Elias sa mga bagong katrabaho, dumating si Amara. Ngumiti siya sa mga empleyado at dumiretso sa opisina ng anak. Kumusta ang interview? Tanong niya. Ngumiti si Rafael habang binubuksan ang folder sa mesa. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Siya ay tapat, masipag at totoo ang puso. Ikinuwento niya ang pagkamatay ng mga magulang niya, kung paano siya nagsikap mula kabataan, at kahit sa lahat ng hirap, hindi siya tumigil sa paniniwala sa kabutihan. Tahimik na nakinig si Amara, ramdam ang bigat sa dibdib. Nawalan siya ng mga magulang ng ganoon kabata? Tanong niya sa mahinang tinig. Tumango si Rafael. Oo, 17 taong gulang pa lang siya noon. Simula noon, namuhay na siyang mag-isa, nagtatrabaho kahit saan may pagkakataon. Pero sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi niya hinayaang maging mapait ang puso niya. Ipinatong ni Amara ang mga kamay sa mesa at bumuntong hininga. May kakaiba sa binatang iyon. Bihira na ngayon ang taong may ganyang kabutihan. Gusto kong makita ang pag-unlad niya ng malapitan, Rafael. Kung maaari, gusto kong malaman niyang may maaasahan siyang kasama. Tinitigan siya ni Rafael, napansin ang kislap sa mga mata ng ina. Kakailanganin niya ng taong tulad mo, ina. Masyadong naging malupit ang buhay sa kanya, pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit dinala siya ng Diyos sa ating landas. Ngumiti si Amara ng may lambing. Siguro para ipaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Habang nag-uusap sila, naglalakad si Elias sa mga pasilyo ng kumpanya, humahanga sa paligid. Tinanggap siya ng mga tao ng may kabaitan at unti-unti niyang nauunawaan ang sinabi ni Rafael tungkol sa lugar na pinapatakbo ng mga prinsipyo. Sa pagtatapos ng araw, pumunta si Amara sa opisina kung saan naroon ang bagong empleyado at nadatnan itong nagbabasa ng mga tala. Kumusta ang unang araw? Tanong niya. Agad itong tumayo. Napakaganda. Hindi pa ako sanay, pero lahat dito ay marangal ang pagtrato. Parang ibang mundo. Ngumiti siya. Natutuwa akong marinig iyon. Ikinuwento sa akin ni Rafael ang kaunti tungkol sa buhay mo. Isa kang halimbawa ng katatagan, Elias. At gusto kong malaman mong hindi ka na nag-iisa. Ngumiti siya ng mahina. Maraming salamat, Ginang Amara. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Sumagot si Amara, hindi mo kailangang magsalita. Magpatuloy ka lang sa pagiging ikaw. Ang iba ay darating sa tamang oras. Nanatili silang magkausap ng ilang minuto, palitang simpleng salita ngunit taus-puso. Bago siya umalis, tumingin si Amara sa binata nang may malasakit na parang mula sa isang ina. Hanggang bukas, anak. Paglayo niya, tumingin si Elias sa bintana, dama na nagsisimula ng magbago ang takbo ng kanyang buhay.
Sa di kalayuan, natanaw ni Rafael ang eksenang iyon at mahina niyang sinabi sa kasamahang dumaan, mukhang nakatagpo ulit si inay ng isang anak na matatawag niya. Kinagabihan umuwi si Amara na pagod ngunit masaya. Umupo siya sa upuang nasa sala at nanatiling tahimik ng ilang minuto, iniisip ang tingin ng pasasalamat ni Elias. Ramdam niyang may nagawa siyang ikararangal ng kanyang yumaong asawa. Pumasok si Rafael maya-maya, bit-bit pa rin ang sigla ng bagong proyekto. Alam mo ina, sa palagay ko nagsimula tayo ng isang malaking bagay ngayon. Magbabago siya ng maraming bagay dito sa kumpanya. Tumango si Amara. At marahil magbabago rin siya ng isang bahagi sa loob natin. Ilang araw ang lumipas, pumasok si Rafael sa opisina ng may-ari ng supermarket na may matatag na tindig, malinaw na hindi papayag sa pagtatalo. Ipinaliwanag niya ng mahinahon ang dahilan ng pagtatapos ng kontrata, ikinuwento ang nangyari kay Amara at kung paano siya tinrato. Nabigla at nahiya ang negosyante. Hindi ko akalaing gagawin ito ng mga tauhan ko sa iyong ina, sabi niya habang hinahaplos ang mukha, halatang balisa. Tumugon si Rafael ng may katahimikan. Ang paggalang ay hindi isang pabor, kundi isang tungkulin. Ang nangyari ay sumira sa tiwala ng aming kumpanya at ang tiwala ay hindi na ibabalik sa pamamagitan lamang ng mga paumanhin. Sa araw ding iyon, ipinatawag ng may-ari ang manager at ang cashier at inihayag sa harap ng buong koponan ang kanilang pagkatanggal. Kasabay nito, ipinakilala niya ang bagong patakaran. Bawat customer, anuman ang anyo, ay dapat tratuhin bilang pangunahing bisita. Maaring manggaling ang pera sa kahit anong bulsa, pero ang dignidad ay dapat manggaling sa ating lahat, wika niya. Samantala, mabilis na nakaangkop si Elias sa bagong trabaho, masipag at magalang sa lahat. Naging inspirasyon siya sa mga kasamahan. Madalas siyang dalawin ni Amara, nagdadala ng matatamis at nakikipagkwentuhan tungkol sa buhay. Naalala mo sa akin ang anak kong lalaki noong kabataan niya, sabi niya, at ngumiti si Elias, tinatawag siyang pangalawang ina. Mula sa malayo masayang pinagmamasdan sila ni Rafael na pagtatanto na ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay hindi lang nagbago ng kapalaran nila, kundi pati puso ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa panonood hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita mo na ngayon sa iyong screen, i-click mo lang para panoorin. Sa mundong puno ng katahimikan sa kabila ng sakit, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung hinipo ng kwentong ito ang iyong puso, mag-subscribe ka sa aming channel. Malaking tulong iyon upang maipagpatuloy naming magbahagi ng mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Ikomento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaaring maliit na bagay lang pero ang pag-ikalat ng kwento ng pag-asa ay isa ring paraan ng pagbibigay pag-asa.